guys, kung nakikita ninyo, ito yung na-recover natin na langis na galing sa Nissan Sirena. Ito. So, gaya ng sinasabi ko sa inyo, dalawa lang ang cause ng panggagalingan nitong kulay na to. Overheating, tapos contaminated, yon. Or sa overheating, yung sunog na clutches, or nasunog na nalangis, bumaba na yung viscosity niya. Tapos yung contaminated. So ang contaminated, minsan nanggagaling yan sa, gaya yung sinabi ko, sa oil cooler nito, sa radiator, or oil cooler block na tumawid yung tubig at nag-contaminate dito. Pangalawa sa contaminated ay yung nahaluan ng ibang langis na itiip. Yun, mag-iiba yung viscosity, mag-iiba yung performance, at mag-iiba yung kulay nito. So, dalawa, contaminated at born parts or born oil. So, ito na yung guys. So, tingnan nyo yung pagkaiba nito. Tingnan nyo. So, bago ko pala guys makalimutan na i-share sa inyo, kailangan kung ang specification ng transmission ninyo ay Nissan product, so kailangan Nissan product yung i-apply ninyo, kagaya niya, no? Nissan, so Nissan Matic D. So wag nyo lagyan yung transmission nyo ng ibang klaseng langis kung sakaling ang binibigay nilang specification ay Nissan product lang na langis, kasi mayroong masilan talaga na transmission, ayaw tumanggap ng ibang langis. Pero kung ang nakasaad doon is yung universal na mga ETF na langis, yun, pwede yun ilagay ninyo. So yun lang. Hello guys, good morning. So welcome back to my YouTube channel. This is Autoboy Zone. So ngayon guys, mayroon tayong aayusin itong leaking ng isang van Nissan Sirena. So ang problema pala nito guys ay nagli-leak yung transmission oil pan, kaya nagdudulot ng low level oil at minsan nagdulot ng delay shifting, delay engaging, at no power, low power. So yan yung gagawin natin ngayon. Alamin din natin yung kondisyon ng langis. So kung may mga delay shifting, delay engaging ang inyong sasakyan, so panoorin nyo to guys para magkaroon kayo ng konting idea sa mga sintomas na ganyan. So panoorin nyo guys. Yeah guys, drainin natin muna yung langis para ma-inspect natin kung okay pa yung langis at kung gaano karami yung langis. So balik mo na yung drain plug. So magre-repair tayo ngayon ng tagas. So yan na ino patak. Ha? Daw pa? Inspect natin guys kung okay pa ba yung langis. So medyo iba na yung kulay. Amoy natin kung sunog. So medyo sunog siya. So iba na yung medyo may pagka brown na siya, dumana ng pagkasunog. So tingnan natin dito guys, titingnan natin dito kung
anong nangyari sa transmission level. So tingnan natin dito kung saan yung bakat niya. So yung bakat niya ay nasa baba, so below cold yung bakat. So may tagas nga siya, babawas siya. Yun yung ipipix natin. Tapos itong makina may tagas din to sa fuel. Yan. Yan sa fuel yan. Yan yung sa fuel na tagas. Ito kasi yung bomba yan. Yan yung bomba. So may tagas yan sa fuel. So yan yung titingnan din natin kung paano natin tagas sa fuel. Tapos bukod sa tagas sa fuel ay mayroon din siyang dito sa likod. Yan, may konting tagas ng oil. Kasi yung dito langis dito, na-fix na natin yan, yung mga tagas niya dyan. So dito tayo sa ito fuel at saka yung sa likuran ng valve cover. Yun yung ipipix natin. So ito dahil dito sa pump, yan dahil dyan sa cover na yan. So yan yung yung cover na yan. Tapos mayroon din dito sa front, sa baba sa may crankshaft. Ayan. Ayan guys, may mga tulo dito. So ito yung ating i-fix yung tulo na to. Ayan. So malaking trabaho to dahil yung tulo nito front and rear cover ng makina, pero mahina lang naman yung pero unahin natin ang transmission. Itong transmission unahin natin kasi medyo malakas-lakas yung tulo na niya. Yan yung natin, unahin transmission, sumunod yung makina. So ito guys yung na-recover natin doon sa transmission ng Nissan Sirena. Yan. So ang ipipix lang natin doon ay yung leaking. Pero dahil magbababa tayo ng langis, ay kailangan din nating i-check yung kondisyon ng langis at viscosity. So ang original na kulay nito guys ay kulay pink. Kulay pink. So ito siya ay naging kulay brown na. So meaning to say, dalawa lang kasi ang cause nito. Pagka nagiging kulay brown, una yung sunog na siya. Pangalawa ay yung contaminated yung langis. So yan. Yung contaminated na langis, minsan nangyayari yan pagka yung cooler niya ay nasa radiator or yung cooler niya ay dinadaanan ng tubig. So pag nag-leaking yun, tatawid doon sa langis, yun mag-contaminate, magiging kulay brown na siya. Yung overheating naman is katulad din to sa sunog na langis or yung clutches nag-overheat. So kulay brown na siya. Ngayon mayroon tayong langis dito na ipapalit. Ito original talaga to na langis pang Nissan.
Ito, so Matic D. Oh, pang Nissan to. So ito 1.5 liters, may sobra pa. So yan yung na-recover natin. Ito, mayroon tayo dito pang Nissan na Matic. So original Nissan to. Ngayon ito yung ipapalit natin na langis. At ilalagay natin dito sa bote na clear kung alin yung pagkaiba. So ayan guys, kung nakikita ninyo, ito yung na-recover natin na langis na galing sa Nissan Sirena. Ito. So gaya ng sinasabi ko sa inyo, dalawa lang ang cause ng panggagalingan nitong kulay na to. Overheating, tapos contaminated, yon. Or sa overheating, yung sunog na clutches, or nasunog na nalangis, bumaba na yung viscosity niya. Tapos yung contaminated. So ang contaminated, minsan nanggagaling yan sa, gaya yung sinabi ko, sa oil cooler nito, sa radiator, or oil cooler block, na tumawid yung tubig at nag-contaminate dito. Pangalawa sa contaminated ay yung nahaluan ng ibang langis na ITF. Yun, mag-iiba yung viscosity, mag-iiba yung performance, at mag-iiba yung kulay nito. So dalawa, contaminated at born parts or born oil. So ito na yung guys. So tingnan nyo yung pagkaiba nito. Tingnan nyo. Yan. Ito yung used oil ng automatic transmission. Kulay brown na. Halos kulay itim na. Ito yung fresh oil. Ayan. So kung titingnan ninyo, magkalayo o magkaiba yung kulay nila. Yan. So yung kulay nito is dark brown na. Lapit na siya black. Ito is pink. Crystal pink yung kulay nung good oil. So yan yung pagkaiba nila. So dito tayo sa black oil or brown oil. So sa brown oil, ang symptoms nito ay low engaging ng transmission, delay engaging transmission, sliding. Yan, pagka paahon, mag-slide yung performance ng transmission, hindi kagad makaahon, delay, kahit sa patag, delay, ganyan. Tapos iba yung performance transmission, or iba rin yung temperature ng transmission dahil sa langis na sunog na. Ito, pagka ito ang kulay is maganda yung performance niya. Walang delay, walang slide, walang foaming, at goods na ang performance transmission. So yan yung pagkaiba nila. So dapat check din natin kung halimbawa leaking lang ang pinipix natin, check din natin yung langis kung okay pa, para maisabay na sa pag-ayos. So yun lang guys, sana nakatulong to sa inyo. This is Autoboy Son. Salamat sa panonood. God bless you all. So bago ko pala guys makalimutan na i-share sa inyo, kailangan kung ang specification ng transmission ninyo ay Nissan product, so kailangan Nissan product yung i-apply ninyo. Kagaya niya, no, Nissan, so Nissan Matic D. So wag nyo lagyan yung transmission nyo ng ibang klaseng langis kung sakaling ang binibigay nilang specification ay Nissan product lang na langis, kasi mayroong masilan talaga na transmission, ayaw tumanggap ng ibang langis. Pero kung ang nakasaad doon is yung universal na mga ETF na langis,
yun, pwede yun. Ilagay ninyo. So, yun lang. Make